Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Sa uli si JDB. Pag-usapan natin ngayon, etong lolo nyo, nagre-reklamo. Si Chavit Singson. Sabi niya, tingnan nyo kabulukan ng gobyerno natin. Nauna pa ako ngayon nakasuhan kaysa sa mga kawatan. Hindi ka naman kasi kabilang sa grupo nila. Yung nagsampa ng kaso sa iyo, di ba yung nagsampa ng kaso laban sa kanya, matagal lang naghanda. Hindi lang nila maisampa-sampa daw kasi nga, panahon ni dating Pangulong Duterte, tropapit sila. At katunayan, si Digong nga, yung pasinaya ng pinag-uusapan ditong farmers market. Akala ko noon kay Chavit Singson yun. Nung nandun kami nung campaign period. Pero ang totoo, hindi naman pala. Yun pala ay sa LGU. Pero bakit parang ang dating at alam ng marami, yun ay kay Chavit lang iya. Ngayon, etong kanyang reklamo, eto po yan. Sabi rito sa kwento nga po, batay sa reklamo, sabi, pinaniniwalaang nalugi umano ang pamahalaang lokal ng halos 100 million dahil sa sinasabing overpriced sa pagbili ng lupa mula sa Western Textile Mills Incorporated noong 2019. And at the time, mayor po si Chavit Singson, tandaan nyo yan. Ayon sa grupo, binili ng munisipyo ang lupa na may lawak na halos 10 hectares sa halagang 149.9 million. Kahit tinatayang nasa 49.9 M lamang ang market value. Yun lang yung tanong ko rito Kailangan bang masunod palagi yung market value? O masunod yung zonal value? Kasi ang zonal value at ang market value, yung prevailing market value, nag-iiba yan. Usually, mas mataas nga yung market value Pero, bilang pribadong may-ari, pwede ka pang mag-command ng mas malaking presyo. Diba tama? Hindi mo kailangang sundin kung magkano yung sinasabing market value. For example, bahay mo, lupa mo, kagaya rin sa lugar namin, ang mga NHA properties dito, yung lote, nagkakahalaga lang ang market value niyan ng 200,000. Pero ang bentahan dito ng bahay at lupa ay tumataginting po ng 2.5 million up to 3.5 million depende sa location. Pagtabing kalsada, 3.5 million, pwedeng pumalo ng 4 million para sa halos 60 square meters lang na residential lot. Ngayon, sabi nito, kasama rin sa reklamo ang umano'y illegal na paggamit at pagpapatayo ng mga istruktura sa bahagi ng foreshore area sa Barangay Sulvec, Narvacan, na sinasabing isinagawa ng walang kaukulang permit at dokumento. Okay. Sabi, ayon kay Cordero, sinampang kaso ay bahagi ng panawagan para sa transparency at pananagutan sa pamahalaan at bilang tugon sa panawagan ni PBBM na panagutin ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Okay, so puntahan na natin yung detalye. So ang sabi dito, ito po ay, yung lote po hindi kasi binabanggit dun Pero ito daw pong loting ito ay donation daw po ito. Ang sukat nito ay 99,974 square meters na property. Halos 10 hektarya. Nag-donate daw po ito ng mga pribadong tao sa National Development Company or NDC. Yan. Ang layunin daw po ng donasyon na ito ay para magamit para sa industrial and economic development. Yan. Yan daw po yung purpose ng donation. And then the complainants argue the deed of donation contained conditions that property must serve the donor's intended
purpose. Ibig sabihin, yung pribadong nag-donate ng lupain na yan sa NDC, ang layunin nila ay magamit yan sa industrial and economic development ng Narvacan para sa mga mamamayan. Kailangan yung kanila raw doon sa dokumento sa deed of donation, nakalagay daw doon na kailangan masunod itong purpose na to. Magamit yan sa ganyan. Sabi. Now, ang ginawa po ng NDC, hindi sila ang absolute owner, ha? Ang ginawa ng NDC, ibinenta po sa Chinese. Etong entity na Western Textile Mills. Yan. Ngayon, itong Western Textile Mills, ibinenta naman nila. Ito. So, hindi po malinaw kung magkano yung value, yung asking price. Ang binabasihan lang kasi rito ng complaint, ang sinasabi ng complainant lang, 49 million or 49.98 million yung assessed zonal value ng property. Pero yung actual na hinihinging presyo ng nagbibenta, yung Western Textile Mills, hindi po nila napoprovide. Okay? Mamaya, malalaman niya, may piplay akong video ni Chavit na sabi ko, ano ba ito? Parang imbis na depensa niya, mas lalo siyang madidisgrasya. Ito pa ha. Municipality purchased during Singson mayoralty in 2019. The complaint alleged municipality ng Narvacan daw po ay binili ng 149 million noong 2019, panahon na mayor si Chavit Singson. And then, the complainants compared this price, kinumpara nga nila sa zonal value. Kaya nga, sabi nila, it's overpriced. Kung susundin ang zonal value, sumobra. No, kumita pa raw, pinagkakitaan pa ng 100 million. Now, ito yung response ni Chavit Singson. Pero play natin yung video. Pakinggan nyo maigi. Ito, i-catch din yung maigi yung detalye ha. Dito. Diversionary tactic. And part ng mga tatlog. Dahil doon nag-file, matagal lang tigaron sa amin na first kasi. Ito. Magandang oras po sa inyo lahat. Ito po ang masasabi ko sa pinile down ng plunder. Another diversionary tactic, another paninira. Walang katotohanan po yan. Ang sabi sa complaint nila, nagbenta raw ako ng lupa ng gobyerno at kumita raw ako ng 100 million. Ang lupa na sinasabi po, 10 hectares. Ang presyo po yun, noon at that time was 800 million there, 8,000 per square meters, 10 hektarya. Binenta ko lang sa munisipyo ng 120. So, nalugi po ako ng 680 million. Hindi ako bita. Sino po makakagawa niyan? Ako lang na sincero tumutulong sa ating bansa. Tumulong ako sa aming munisipyo. On record, pa siya, ha? 8,000 per square meters noon. That means 10 hectares is 800 million. Binenta ko lang ng 1.2. So, nalugi po ako, ulitin ko lang, nalugi ako ng 680 million. So, tumulong lang po ako. Itong mga nagsasabing ito, dati ng tumulong lang daw siya, dati ng extortionist daw yun. Okay. Ito yung isang video. Sorry ha. Ito dapat complaint nila. Yes. Ang sinasabi po ay bumili po kayo nung mayor pa kayo ng Narvacan ng overpriced ng 100 million na piece of land. Ano pong masasabi niyo dun? That piece of land, 10 hectares. Malaki. At that time, ang presyo noon, 8,000 per square meters. Okay. So noon daw po, noong 2019, 8,000 per square meters daw ang halaga. So, nung kwenta ko,
So ang suma total dito ng 99,974 square meters times 8,000 pesos ay nagkakahalaga po ng 799,792,000 pesos. Okay? So ganun po kalaki yung value ng property ha. Per square meters yon. Now, titignan natin magkano po yung zonal value. 49.9 something lang ng yung zonal value. Okay. Yung mga baka mas mahal pa eh. Pero pinensyon nila ng 8,000 per square meter. Meaning, 10 hectares is 800 million. Ako na nag-arrange dahil ayaw ko Yan. Siya nag-arrange ng purchase. kumita. Gusto ko lang tumulong. Wala silang pang... Mayor ka, ikaw ang nag-arrange, ayaw mong kumita. Bakit papasok sa isipan mong kumita? Ay nako, wala bang tawag dito? Wala bang ibang pwedeng mag-handle diyan sa Narvacan, sa LGU ng ganito na pag may bibilhing property? Ay nako. Anyway, sige, tuloy natin 'to. Lalagyan ng bagong market. So, hindi ko nalilipat sa pangalan ko dahil hindi pwede. Mga kababayan, sino po ba talaga ang bumili? Si Chavit Singson ba o yung LGU ng Narvacan? Diba? Balikan natin Bagong market. So, hindi ko nalilipat sa pangalan ko dahil hindi pwede. Dahil mayor ako, ibebenta ko sarili ko. Hindi. Di ba? Mali po kayo. Kasi, yan lang po yung assessed value, yung 49 million. Ngayon, yung binitawang pera ng LGU, 149 million. Ang tanong ko po nga dito ay ganito. Magkano ba talaga yung halaga na benta yung pagbibenta nung Chinese company? Magkano ba nila talaga binibenta? 'Di ba? 149 million ba yung presyo na hinihingi nila? Kasi yung 49 million assessed value lang po 'yan. Zonal value lang 'yan. Ito, tanongin kita. Yun bang bahay mo, trupa? Pag binili ko, papayag ka ba sa akin? Papayag ka ba babayaran ko sa'yo ng cash base lamang sa zonal value? Ang zonal value ay palagi pong mababa yan kumpara sa prevailing. Iba pa yung prevailing market value ha? Or yung market value, iba pa yon. Madalas, mas mataas yung market value kesa sa zonal value. Okay? Ang gusto kong pakita rito, yung pagkakabuhol-buhol ng mga detalye rito. Kaya ang sarap nitong imbestigahan. Kasi kay Chavit dito tumulong pero pumapasok sa isip niya na ilagay sa pangalan niya. Ano yun? Pagka nakabili ang LGU, bumili ng property, lalagay mo sa pangalan mo? Nakasanayan na ba yon? Ngayon, dahil nagdidepensa siya, ang sinasabi niya ngayon, imbis na ilagay ko sa pangalan ko, hindi. Ay, bakit? Di ba? Oh. Hello. Di ba? Sabi ni nako po, napakagaling na negosyante, magpapalugi ng milyon-milyon, mahirap paniwalaan yata yan ha. Diba? Sipin mo ha, zonal value 49.9 million lang noong 2019. Pero, ang prevailing na bentahan na pala noon is 8,000 pesos per square meters. Tabing kalsada po yan. Napakaganda po talaga yung location yan.
Ang laki niyan, halos 10 hektaryang lupain yan. Diba? Pa ha? Inarrange ko lang, huwag naman ganyan, ganito na lang ako. Dito ko talaga nagulat. Bakit? Tignan nyo ha. Puntahan ko lang tong plunder complaint nila. Yes. Ang sinasabi po ay bumili po kayo nung mayor pa kayo ng Narvacan ng overpriced ng 100 million Yes. na piece of land. Ano pong masasabi niyo dun? That piece of land, 10 hectares, malaki. At that time, ang presyo noon, 8,000 per square meters. Yung mga mas mahal pa eh. Pero pinensyon nila ng 8,000 per square meter. Meaning, 10 hectares is 800 million. Ako na nag-arrange dahil ayaw ko kumita. Gusto ko lang tumulong. Wala silang panglalagyan ng bagong market. So, Ang nasa mindset yata ni Singson, ahente siya eh. Tama ba, Dayan? Ahente siya, no? Ang nasa mindset ni Singson, ahente na tumutulong. Di ba tama? Tama ba yung pagkakaintindi ko? Ganun yung dating sa akin eh. In-arrange niya lang. Kasi ang proper arrangement po talaga nito dapat, magkakaroon yan ng resolution ng LGU. Na may bibilhin kami. Diba? Yung ibang mga bahagi ng LGU nila, makikipag-transaction dyan, makikipag-usap, and then yung mga detalye, ilalatag yan dyan sa session ng mga konsehal nila. Tapos, syempre ang mayor din naman kasali doon. Ang kasali lang doon si vice mayor at saka yung mga municipal councilors nila. Sila yung magdidesisyon doon para sa appropriation ng perang pambili diyan. Sipin nyo yun, 8,000 per square meters, 800 million halos ang halaga. Ibinenta ng 149 million. Dito pa lang ang gulo na eh. Oh, eto pa ha. hindi ko nalilipat sa pangalan ko dahil hindi pwede dahil mayor ako, ibebenta ko. Hindi ko na nilipat sa pangalan ko. Kasi alam naman pala niyang mayor siya. Ano to? Alam mong mayor ka pero ang dating sa'yo para kang ahente pa rin. Para kang ahente na nagmamalasakit na, o sige, ayoko kumita rito. Kahiyaan na lang. Nako, ang dami dito pa lang, ang dami ng sinasablay ni Chavit dito. Sarili ko, hindi. In-arrange ko lang, huwag naman ganyan, ganito na lang ako. Instead na kumita ko, binigay ko lang ng 1.2. Didalugin ako ng 680 million. Lugi. So parang sa Siya pa nalugi ha. Siya pa nalugi. Instead na kumita ko, binigay ko lang ng 1.2. Tingnan nyo. Bakit niya sinasabi na imbis na kumita ako, binigay ko na lang ng 1.2. So, ibig sabihin, siya din ang nasa likod ng Chinese milling company na yon. Ano ang pangalan noon? Western Textile Mills. That's supposed to be, per record, Chinese-owned company. Ang nakabili ng property na yan, yung donated property sa NDC, din yung NDC ibinenta sa Western Textile Mills na may nagpipresyo dahil ang prevailing na presyo daw niyan per square meters noon ay 8,000 pesos per square meter. So, yung halos 10 hektarya ay nagkakahalaga ng halos 800 million. Hindi pa ba kayo naguguluhan? Tapos sinasabi niya na hindi ko ipinalagay sa pangalan ko kasi hindi pwede kasi mayor ako. Okay, tama naman po 'yon. Tapos siya yung nalugi. Dahil ibinenta niya lang daw ng 1.2. Yung 1.2 hindi pa rin tugma eh. Kasi 149 na yung bili. Oh.
Nako. Di nalugi na ako ng 680. Diba? Lugi pa raw siya ng 680 million. Sino ba talaga nalugi? Etong si Western Textile Mills o si Chavit Singson? Diba? Million. Lugi. So parang sabi niyo po sir, nag-abono pa, parang gano'n. Lugi. Ay, Instead na, may bumibili sa akin noon ng 500 eh. Ah. 5,000 per square. Di 500 billion. Binigay ko lang sa munisipyo ng 1.2. 5,000 per square. Di 500 billion. Oh, may bumibili rin yan. May bumibili rin pala. Ha? Sa akin noon ng 500 eh. Diba? May bumibili rin sa kanya ng 500. So, ibig sabihin po, si Chavit, mukhang parang mas madaling paniwalaan na siya yung may-ari talaga. Dami lang itong Western Textile Mills. Kasi kung ahente ka, di ka malulugi. Di ba? Di ka lugi kung ahente ka. Eh sabi nga niya, inarrange lang niya eh. So ang dating, hindi rin siya ahente. Mayor siya, gumagitna siya, pero bakit siya lugi? Gusto may bumibili naman, 500. 5,000 per square. O 5,000 per square meters. 500 billion. Binigay ko lang sa munisipyo ng 1.2. Ako pa nalugi, ako pa kinukomplete. Pero ang sabi nila sir, 49 million lang dapat yung... Saan ka nakakita ng 10 hectares na 45 million? Diba? Totoo naman yun. Naniniwala ako doon na ganyang kalaking lupa, tabi ng highway, tapos ibibenta lang ng 49 million. Siyempre, kung yan ang prevailing market value or zonal value, magkapareho man yan whatsoever, binag-comment kasi na real estate broker, sabi niya, madalas ay mas mataas yung fair market value. So mataas, mas mataas daw. Minsan mas mataas. Whatever. Diba? Kumbaga, yan kasi ang basihan ng tax eh. Sa computation. Kumbaga, yan yung pinaka-base eh. Tapos, tsaka pa nila rin kukwentahin kasama yung magkano yung naging bentahan eh. Para makuha yung porsyentong itinakda para sa babayaran ng buyer. Di ba? Pero sinasabi ni Chavit dito, siya nalugi. Hindi ko tuloy maintindihan kung siya ba yung nasa likod talaga, siya ba yung bumili. Kasi sabihin ko sa inyo, illegal po yung pagbentahan ng NDC at saka kasi sa kanila dinonate, ang dapat ay masunod yung purpose na itinakda nung nagbigay, nung donor. Kaso ibinenta nila sa isang Chinese-owned private company. So doon pa lang illegal na yon. So dapat yan, wala na hong visa yung donation na yon. Tama po ba? Kasi meron ng breach agad eh. Kumbaga parang breach of contract. Meron tayong kontrata. Ibinibigay ko to ng libre. Pero gagamitin nyo sa specific lamang na gawain. Ito, para sa ganito na itatayo ninyo. Ibig sabihin, kapag hindi natupad yan, merong breach, merong paglabag sa kasunduan, ibalik na yan dun sa may-ari. Repossess niya na yan. Di ba? Sabi ni Kojima, Chavit, ano ka, pag-aari mo na ang buong province, parang digong din feeling niya, pag-aari niya ang West Philippines eh. Muntik ng ibenta. Pag nakulong ka, magbubunya ang majority sa mga mga taga Ilocos Sur. No joke, no joke. Siya pa nalugi talaga eh. Kalokohan yun, kaya dademanda ko pa sila dyan. At ididemanda niya pa Ayan o.
Kung pa nalugi, ako pa kinukomplain. Pero ang sabi nila, sir, 49 million lang dapat yung... Saan ka nakakita ng 10 hectares na 45 million? Kalokohan yun, kaya dademanda ko pa sila Bingi rin nila 45. dyan. At that time, nakarecord po ang 8,000. Ngayon, 20,000 na per square. Hindi 20,000 per square meters na ngayon. Ngayon yun. So, ang dati is 8,000. Tapos, nagpalugi sa LGU. Parang ang sarap mag-survey sa lugar. Tanongin, sino ang alam niyong nagmamay-ari nitong Narvacan? Farmers market na ito. Sino ang may control dito? 8,000 ba aabutin yan, mas malaki pa. So, kita ang munisipyo dyan, hindi nalugi. Kung hindi kumita. Kaya, mali yung, ako nga dapat bigyan ng medalya, ako pa dadamanda. Lugi ako. Correct ka, Francis. Kasi, illegal yung ginawang bentahan ng pagbenta dyan sa Western Textile. Diba? Illegal yan. Ganon din, illegal din yung nangyari dito na ang gulo eh. Chavit Singson, oo. Sino nagpapalugi po ng ganyan? 8,000 ang presyo, binigay ko lang 1.2. Who is willing? 680 million lugi kagad. Ako lang po, sa buong Pilipinas siguro. Ibig sabihin niya ganito, 8,000 yung bentahan dyan eh. Per square meters. 800 million yung property noong 2019. Ganon. Tapos, kikita siya ng napakalaki kung nabenta niya yan sa presyo ng 8,000 pesos per square meters. Di ba? Kikita siya ng malaki doon. Nabenta niya yan. Kasi hindi naman kailangang sundin yung prevailing market value Private property yan So, bahala si may-ari kung magkano niya ipipresyo. Tama? Parang dito kami, itong property ito, kakahalaga lang ito ng 300,000 sa prevailing market value nito. Base roon sa tax deck namin. Pero hindi ako papayag na nabibilihin lang ito ng 300 or 500,000. Kutos, kahit 1 hindi ako papayag. Papayag ako kung ano yung prevailing dito sa lugar namin. At dahil meron itong sentimental value sa magulang ko kay Papa, dapat mas malaki lalo yung presyo. At hindi naman po labag sa batas yun na lagpas-lagpasan ko ng todo yung prevailing market value or zonal value ng property ito. Di ba? Ay nako, parang mas gusto ko kung paniwalaan na itong property ito ay kay yung Western Textile na yan ay kay Chavit Singson. Kasi siya yung umiiyak na nalugi at willing na nagpapalugi. O kaya naman, kung gusto naman niyang magpakitang bida, papalitawid yan na imbis na kumita pa ako rito sa transaksyong ito, hindi ako kumita. Hindi ko na giniit yung 8,000 per square meters. Ang tanong ito mga kababayan, anong pakiramdam ng may-ari? 'Di ba? Sa ganyang ginawa ni Chavit na siya na nakialam sa presyuhan. Na ang presyo per square meters is 8K. Tapos pinapilan ni Chavit, pinagitnaan niya, mayor siya. Naging 1.2 million lang daw. Pero 149 million ang bili. Di ba? Ang buhol-buhol dito si Chavit Nagpalugi ng ganyan. Pwede ko kitain kung rekorap ako. Sir, ang sinasabi pa po niya dun sa complaint ay dahil donate yung lupa para sa economic and industrial purposes, dapat daw po hindi nyo binenta. Wala naman donate Sino naman donate? Wala. Anong walang magdo-donate? Diba? Rumble na si Chavit, yari ito pagdating sa korte. Ito. 680 million lugi kagad. Ako lang po, sa buong Pilipinas siguro, na nagpalugi ng ganyan.
pwede ko kitain kung corrupt ako. Sir, ang sinasabi pa po niya dun sa complaint ay dahil donate yung lupa para sa economic and industrial purposes, dapat daw po hindi nyo binenta. Wala naman donate eh. Sino magdo-donate? Wala magdo-donate. Di ba hindi niya nakuha yung tanong? Yung lupa daw na 10 hectares, sir, dapat daw pang LGU use yun for No. It was owned by a textile company before. Nakalimutan ko lang. Hindi tigaro nakabili nun. Diba? So hindi siya, sir, parang kumbaga, So hindi taga Narvacan yung may-ari ng textile company. Binili ko na. Binili na pala niya eh. Binili na ni Chavit Singson doon sa Western Textile. Ito ha. Bili nun. Diba? so hindi siya, sir, parang kumbaga, Binili ko na, ninegosyo ko sana. Pero nung para sa munisipyo na, hindi ko na negosyo. Binigay ko at the losing price, 1.2. Sino may mali dito? Si Attorney Cordero. Kasi kay Attorney Cordero, ang sinasabi niya, nabili yan ng munisipyo doon sa Western Textile. Diba? Western Textile Mills na pag-aari ng Chinese. Nabili ng LGU. Na kung saan ang mayor noon ay si Chavit Singson. Pero sinasabi ni Chavit Singson, binili ko na. Ninegosyo ko sana. Pero dahil dun sa munisipyo, dun sa LGU gagamitin, pinaubaya niya na. Kaya po nalugi daw po siya ng 680 million. Kasi sa mindset niya is 1.2. So lumilitaw dito, may nanlamang pa kay Chavit Singson. Kasi 1,200,000 pesos ang bili, ang benta niya. Pero ang bili lang pala ng kumpanya ng LGU, ng Narvacan, is 149 million. Diba? Ang gulo, no? Anong 1.2 ang tinutukoy niya rito ni Chavit? Chavit. Talagang magkakasabit-sabit ka rito. ang tinatanong po nila ay bakit po binenta in the first place? Bakit po ba natin binenta yung lupa na yun? Wala kami panglalagyan ng market. So kaya binenta yun kasi walang paglalagyan ng palengke. And that's the only buo na 10 hectares along the highway na malapit sa bayan. Maganda po yun na lupa. Napakaganda. Pati si Chavit, hilong-hilo sa No, kaya magandang tutukan ito. Ano ba ang totoong facts of this case? Sino ba talaga ang nagmamay-ari niyan bago yan nabili ng LGU? Alam nyo, dapat po dito, unang-una makasuhan dito yung NDC na dinonate sa kanila yung property. Diba? Tapos, dapat yan, i-develop ng NDC yan para sa industrial purposes dito. Kung ano yung will nung nag-donate para walang breach. Pero binenta nila sa Western Textile Mills. Tapos, kwento ni Chavit, binili niya na. At katunayan, may buyer siya na 800,000 pesos ang presyo nito. Halos 800 million pesos ang presyo nito. Ng halos 10 hektarya. Kaya lang dahil nga sa isa siyang pilantropo, nagpalugi siya ng 680 million pesos. Kasi binenta lang daw po niya ng 1.2. Diba? Alam niyo, mukhang maraming makukulong dito, pati yung mga konsehal. Yung mga pumirma sa purchase na to, ang gulo nito. Nako. Sabi, bali siya ang seller at the time, siya ang buyer as a mayor of Narvacan. Correct. Kaya nasa isip niya na
'Di ba? Na kung ipalipat pa niya sa pangalan niya, eh, hindi nga daw pwede kasi dito 'yun, eh. Oh. Walang tumulong. Wala silang panglalagyan pa eh. Pero pinensyon nila ng 8,000 per square meter. Meaning, 10 hectares is 800 million. Ako na nag-arrange dahil ayaw ko kumita. Gusto ko lang tumulong. Wala silang panglalagyan ng bagong market. So, hindi ko nalilipat sa pangalan ko dahil hindi pwede. Dahil mayor ako, ibebenta ko sarili ko. Hindi. Ay, nako, Chavit Singson. Huling-huli ka rito. Ang gulo, no? Okay siya, sige.